So, hello, good day everyone. I am the next presenter and I am going to discuss about the audit process. So, the internal audit process is a systematic approach designated to evaluate and improve the effectiveness of governance, risk management, and control process within an organization. So, in an organization, it is really important to have an audit process. So, naigitawag na to nga systematic approach. Ginabuhat ni siya para evaluate o ma-improve ang pagpamalakad, ma-plaster ang ma-manage og tarong ang possible nga risks sa ka-business, and of course, para ma-control ang mga processes nga naa sa organization. So the audit process typically consists of several key phases. It includes planning, field work, reporting, and follow-up. So in planning, risk assessment is identify and assess risk associated with various operations or processes to determine the focus areas for the audit. So, kinahanglan siya i-assess ang risk, need siya i-identify para masaydan ang kinahanglan nga mafokusan sa audit. Dili lang ingon nga magpahi-audit ta, magpahi-kuan ta, but still we have to consider those things that are not included sa ato ang i-audit. So, we also have here the audit plan development. Create a detailed plan that outlines the scope, objectives, timeline, and resources required for the audit. So, mo ni siya. Dapat scope, outlines, timeline, objectives. Dapat kabalot kung asa ra dapat ug asa ra taman ang ato ang need i-audit. Dili kay ingon nga magpahi-audit ta, but we have a guidelines. We have a guidelines to be follow kay para plaster og hanay ang ato ang audit nato. So that is for our planning. So we also have here field work. Nasunod sa field work ang gitawag nga data collection. Sa data collection, it gather relevant data through interviews, observations, document reviews, and testing of controls. So sa data collections, of course, from the word itself data collection, mag-gather ta og mga importante nga mga data, pinaagi sa pag-interview, pag-observe, i-review ang mga documents, og testing of controls. So with this data collection, ato ang mabansay-bansay diri it will serve as our basis. Kung naabay kakulangon, naabay sobra, naabay failures, or naabay success. Second is analysis. Analyze the collected data to identify weakness or areas for improvement in processes and controls. So, right after we collect the data, we gather the data, the relevant data, ato siyang i-analyze para ma-identify nato kung asa dapit ang mga weakness or weak nga areas na need nato i-improve sa ato ang business. So next, we have the reporting. So sa reporting, na includes dira ang drafting reports. Prepare audit reports that summarizes findings, conclusion, and recommendation for management. So need na to i-prepare ang audit reports nga kanang naana bitaw siya summer, bisan dili pa siya totally nga final, but mura siya draft lang, mura siya kanang asa gitawag ani, mura ra siya og dili siya finalize nga pwede pa siya ma-change, pero naana siya tanan. Naana dira mga recommendations for management, pwede pa siya ma-outro anytime if there are needed nga i-change sa kana siya nga data. Next, we have communication. So present findings to senior management and the board of directors, ensuring clarity and transparency. Of course, you have to communicate with other personnels that are involved in the organizations like the
the senior management, the board of directors, para ma-clarify o transparent ang imuhang pag-audit or ang mga data nga naa sa organization. Dili mo pud ingon nga kinahanglan nga ikaw ra. You have to communicate with the other personals that are involved or mas higher pa sa imuha nga posisyon. Kaya need ba nimo ang suggestions, need nimo ang approval sa mga kadto nga mga personnels. Next, we have the follow-up. So, monitoring implementation. So, track the implementation of audit. Recommendation to ensure corrective actions are taken. So, right after na-gather na to mga data, right after na kay draft na nabuhat, you have to monitor. I-track nimo ang mga data, imong kung ano ang mga audit recommendation, para masayda nimo ay para imuhang ma-ensure nga tama ang mga actions, ang mga solutions nga gibuhat. Kay ingon pa, ang corrections nga imuha ra siyang take it for granted, wala nimo siya gi-apply sa imong self, is mahimo siyang absurd or useless. Next, we have the continuous improvement. Use insights gained from audits to enhance future audit processes and organization practices. So, dili lang ingon siya nga, karon lang nimo siya buhaton. It is a continuous. Meaning, gamiton nimo ni siya ang katong possible nga kana imong nagather karon, imong data karon is magamit nimo na siya sa future nimo kay imo man siyang basihan. To imo pong nagamit tong niagi, mabuto siya mang basihan sa pagkakaron. So, continuous improvement siya. Kaya para imo siyang, ito sa process ba, imo siyang masunod-sunod kung naa ba siya improvement or wala. So, in internal audit, natay gitawag nga objectives. And this includes risk management assurance. Evaluate whether risks are appropriately identified and managed within the organization. So, of course, sa usa ka organization, dili gid na siya ingon nga walay risk. That is why you have to evaluate kung ang risk is na-identify ba gid mo siya og tarong og imo siyang na-manage. Kay ingon pa, given naman na siya nga ang businesses, organization, nagi siya risk. So you have to consider that na existing gid siya. So the thing that you can do is to identify and manage that. Para imo siyang pagmanog masaydan para imong masolusyonan. Next, we have compliance verification. Ensure adherence to applicable laws, regulations, policies, and procedures. So, of course, in an organization, dapat na atay gisunod pod nga mga dili labag sa balaod. Because, dili namang ingon siya nga, ang business is para lang siya sa CEO or sa tag-iyaan ng business. Dapat, it should be beneficial both sa tag-iya, members organization, sa mga employees, of course, sa mga nagpalibot ana, ang mga consumers. Need siya nga mo follow, like example, sa business, dili ka pwede mag-overprice sa usa ka butang because it is bawal siya sa balaod, bawal siya sa law nga mag-overprice ka. Bawal ang gitawag nilang deceivable nga mga product like ang imuhang SRP, ang imuhang price tag is cheap, pero pag abot sa counter is mahal na din siya. Deceiving ba, kumbaga, makuha ang imong attention kay barato siya, pero pag ato nimo sa counter is mahal na siya, so mali na siya. Labag na siya sa balaod. And of course, na yung mga policy, dapat ang business is, mato siya, compliance verification. Next, we have the operational efficiency improvement. Assess the efficiency and effectiveness of operations to identify opportunities for improvement. Kinahanglan nimo masaydan kung effective ang operations to identify opportunities for improvement. Para masaydan nimo kung asa ang kinahanglan i-improve dira sa imong operation. Dili ra ka magpahala-hala. Dapat you have to do things, mag-solution dapat ka sa mga problema sa usa ka business kay para magtuloy-tuloy ang imong operation sa imong business.
we have the last two, the internal control evaluation. So examine the adequacy of internal controls in safeguarding assets and ensuring accurate financial reporting. So of course, internal control evaluation, kinahanglan gyud nimo i-safeguard ang assets. Kinahanglan mo proteksyonan ang imuhang mga assets. Ensuring accurate financial reporting. Plus, taron nimo ang mga financial reports. Dili nimo siya kinahanglan tan-awon dapat nimo internal control evaluation nga wala siya gi-manipulate, wala siya gi-kuan. It should be exact, plus accurate. Kana accurate ang right nga term nga igamit nato for internal control evaluation. Dapat masakto, plus ang mga financial report. Lastly, we have the fraud detection. Identify potential instances of fraud or misconduct through thorough examination of processes and transactions. So, kinahanglan gyud nga ato ang masaydan nga posible ba nga kini nga na nagabuhat og ani kanang mga let's just say kanang mga anomalya sa usa sa company. Ano mga palusot, na mga unsa na lamang dira ang pamaagi nga makaingon ka nga dili haom sa goal sa company. Kanang murag mga basta kana ang the right term nga ikaw na is kanang anomalya. Dapat need di mo masaydan kung naabay hinala nga mga binuhatan sa kana siya nga process sa kana siya nga pag-agi sa business. Kay of course, kung naay fraud sa usa ka business, makaingon man jud ta nga bawi na siya sa ato kanang sa ato siya padulong kay instead nga kadto dapat siya nga items is kung wala pa to nila gi-dispatch siya, gikuan, gi sa kana buhatag anomalya, imuha naman ta nato siyang ginansya. Pero because of the misconduct sa imong mga trabahante, makaapekto siya sa imuhang business. So I think that concludes my report, which is the the audit process. I hope that you learned something. That's all. That concludes my discussion. Good day and thank you everyone for listening.